Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Magre-reaction ulit tayo, mga katunay. At syempre, meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News Files. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News Files, bisita na po kayo, mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo, mga katunay, kay News Files. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon. Habang tumatagal ay painit ng painit yung sitwasyon na nangyayari ngayon. No? Naglalabasan ng mga issues, nagkakabatuhan ng kung ano-ano. At eto, Diyos ko, ano ba? Labo-labo na yung nangyayari ngayon dito sa bansa natin. No? Minsan tayo nalilito na lang tayo sa mga nangyayari. Pero eto, panoorin din natin ito at bigyan natin ng reaksyon, no? Yung hatid sa ating video ni News Files. Pasok! Galit na galit sila sa ating dalawa. Itutumba Si nila General tayo Macanas. Hala? in literal na tumba. Hala, si General Macanas ay nagsalita at sinabi itutumba, in literal na tumba. Diyos ko, ano ba? Diyos ko, napupunta na tayo dito sa ganitong mga pangyayari. Naku, wag naman sana, no? Delikado ngayon si General Macanas. Tumawag daw kasi sa kanya si Captain Dado dahil may kumakalat daw na info na silang dalawa ay ipapatay o ipapatumba. Si General Macanas at Captain Dado ay kumakampi kay BP Sara at dating Pangulong Duterte at kumukontra naman sila kay Pangulong Marcos at Congressman Romualdez. Ayon sa nakalap nating impormasyon, ang mga retired generals daw ay kasama sa manifesto ng Taong Bayan para sa Inang Bayan. Araw-araw, libo-libo raw ang nag-withdraw ng suporta sa mga politiko na nasa 7,254 na at 2,000 din mahigit ang pumirma bilang isang Pilipino para ipakita sa mapang-abuso di umano at walang paking gobyerno sa hinaing ng mga taong bayan. Layunin nito ay kasama ka na daw sa libo-libong mga kababayan natin na nananawagan na ipakita ang resibo kung saan na napunta ang sobra na 2 billion pesos na mga travel expenses daw ni Speaker Romualdez at pati na rin ang mga kasamahan nitong mga kongresman na ipakita ang resibo kung saan nila ginamit at ginastos ang pera natin sa pamamagitan ng pagbabayad ng tax o buwis. Dumipensa naman ang ibang kongresman at sinabi nilang hindi nila ninakaw o binulsa ang pera ng taong bayan, bagkos ay ibibigay nila ito sa mga mahihirap. Ayun, yung tungkol doon is yung depensa ng mga ibang congressman na hindi ninakaw o binulsa yung pera, no? At ibibigay ito sa mga mamamayan. Kung meron mang ganoon na gagawin sila is napakagandang pakinggan. No, napakagandang pakinggan. Pero sana nga ay matupad at maging totoo. Kasi mas maganda na rin talaga yung sinasabi nila, no, yung side nila, yung panig nila, no, sa lahat para nalalaman ng mga tao, no? Kasi kung mananatili lang silang tahimik, tapos tatanggalin lang nila si ganito, ganto bawat magsalita o magsalita sa kanilang masama o sitahin sila ng hindi maganda, tumatalbog lang sa kanila pumapangit yung feedback. Kaya mas maganda na rin yung sinasagot na lang nila, di ba? Para maidepensa rin nila yung sarili nila kung ano man yung ibinibintang o pinaparatang sa kanila, no? Para syempre malinawan yung taong bayan, di ba? So eto pa, no, ang inaasahan kasi natin dito, no, nung panahon ng eleksyon is yan, manalo si PBBM, si VP Sara, tayo nanalangin tayo lahat, no? Pero hindi natin inaakala na ganito ang mangyayari, no? Ang buong akala natin is talagang mag-unite, talagang malakas ang bansa natin, magiging maayos, pero naku, habang tumatagal ay nagkakagulo, naglalaban ng may mga kanya-kanyang supporter, di ba? Naglalaban-laban sila hanggang sa nandiyadyaan napupunta na tayo sa ipapaganon,
Naku, wag naman sana, no? Kasi medyo hindi tama na yung ganyan kung mapupunta tayo sa ganon. Kasi siguro, hindi rin naman natin masisisi ang mga Duterte supporters, no? Na nagsasalita sila ng hindi maganda kung ano meron sa administrasyon ngayon. 'Di ba? Kumbaga karapatan din nila yon dahil idinidepensa din nila ang mga Duterte kasi binabato rin sila binabato rin kasi yung mga Duterte. So, ipinagtatanggol din nila. Gayon din naman yung mga supporter ng Marcos, 'di ba? Yung mga Marcos supporters is pinagtatanggol din naman nila yung administrasyon ni Marcos, 'di ba? Ni PBBM. Pero sa akin ang tinitignan ko kasi diyan, no, is hindi pa naman talagang nagtatablahan yung dalawa eh. Si VP Sara at si PBBM. Kaya ako, tiwala pa rin ako na magiging maayos ito. Kasi wala naman kay PBBM tsaka kay VP Sara yung nakikita kong problema eh. Ang nagkakaroon lang talaga ng problema is yung mga tao na nakaikot sa kanila, kung sino yung mga nasa tabi nila na nagpapalala ng problema na bumubulong-bulong sa kanila. Yun ang minsan na nakakasama. 'Di ba? Nakakasama. No? Pero hangga't nakikita natin yung dalawang yan is tahimik lang. At nakikita naman natin na silang dalawa pag nagkikita ay maayos ang pakikitungo sa isa't isa, wala ka naman dapat pa din sila ng mga proyekto para magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino. Samantala, muli namang itinanggi ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang umano'y isyu ng destabilisasyon na pinalulutang muli ng ilang retiradong opisyal. Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y pulburon video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa YouTube channel ni Army Retired Brigadier General Johnny Macanas. Nakahanda na di umano ang plano sa pagpapakalat ng video na kung saan sumisinghot di umano nang ipinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong Marcos. Ilan umano sa mga kaibigan nitong aktibo at retired general ay napanood na ang naturang video at napamura na lamang daw ang mga ito, pati ang dating Comelec Commissioner at kilalang kritiko din ng pamilya Marcos na si Rowena Guanzon ay nagboluntaryo di umano na siya ang mag-upload sa social media. Oras na makuha niya ang kopya nito, matatandaang sumabog ang balitang pulburon video ni PBBM at inaantabayan nga daw ito ng taong bayan at dapat maipalabas na ito bago pa makagawa ng aksyon ang kampo ng Malacanang at tuluyan ngang mabaliwala ang plano ni Maharlika. Pero ayon sa mga supporters ni PBBM, nasaan na raw ang ebidensya, hindi raw ito totoo dahil kung meron man ay matagal na raw kumakalat ang video sa social media. Isa lang daw itong chismis para sirain ang pamilya Marcos. Sa akin ito magbibigay uli tayo ng reaksyon. No, kung meron mang ebidensya, no, na ganyan, na mga video na ginagawa ni PBBM, ilabas nyo na lang, no, kung meron man. Diba kasi karapatan din namang makita ng mga tao yan kung ano talaga, kung totoo. Diba? Kasi kung mananatili lang yan na ganyan kung mananatili lang na ganyan na sinasabi may video, ilalabas yung video sa tamang panahon. Hindi kasi ibang usapan yan eh. 'Di ba? Ibang usapan, kumbaga nakataya diyan yung bansa. Yung pagpapatakbo ni PBBM sa bansa. Kung totoo man 'yan, ba't di nyo nilalabas at hindi lumabas dati pa? Alam nyo, kung siguro nung panahon ng eleksyon, yung video na yan, maaari sigurong lumabas din yan eh. No, lumabas din yan. Pero ba't hindi lumalabas? Kasi nung eleksyon talaga is, yun ang tamang panahon para ibagsak si PBBM nun. Para matalo siya. Pero hindi nilabas. 'Di ba? Hindi nilabas yung video na yun. Ngayon, kung meron talagang video na ganyan, bakit hindi na lang ilabas? Kung meron talaga ebidensya na ganoon. Kaysa yung tumatagal ng ganyan. Kasi mabigat yan kapag wala kang nailabas na ganyan. Mabigat. No? Kapag hindi siya totoo. No? Hindi ko naman sinasabi na kinakampihan ko si PBBM. Wala tayong kinakampihan dito.
No, wala akong kinakampihan. Ang sa akin lang is mas maganda kung meron, ilabas. Kung wala, is wag naman yung ganun. Kasi sila din naman yung mapapahamak, yung mga nagsasabi na merong ganito kaming video, may ganito. Kasi pwede silang makasuhan, pwede silang makulong. Diba? Maari silang manganib doon sa ginagawa nila. Talagang yung pulburon na yan talaga. Ano pa naman? Ang Armed Forces of the Philippines itinanggi ang panibagong isyu ng destabilisasyon. Hindi raw dapat na paniwalaan ang publiko sa mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon dahil hindi ito nakakatulong sa pag-usad ng bansa. I don't believe that there is a destabilization. Wala po yun. Dito sa ating bansa, malaya kasi ang taong magsalita kung ano ang nasa isip niya. Kung may mga retiradong military official daw na nagsasalita, nilinaw ng AFP na hindi ito sumasalamin sa paninindiga ng organisasyon. They are no longer part of the organization and they are no longer covered by military justice system, military regulations. So let them speak. Hayaan namin sila ang pagtitiyak ng hukbong sandatahan na nanatili ang katapatan nila sa sinumpaang tungkulin at sa saligang batas ng Pilipinas. Let me assure everybody that the Armed Forces of the Philippines is a solid organization. We follow the sinumpong command, we follow legal orders, and we are loyal to our constitution, to the flag, to the mission that we have to accomplish. That is to protect our people in our state. Sa panig ng PNP, una na rin nilang iginiit na hindi sila sasama sa anumang planong pag-aaklas laban sa gobyerno. Mananatili raw silang tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan. Ang tanong ngayon, sino kaya ang mga taong nasa likod ng planong pagpapatumba kay General Macanas at retired Captain Dado? Ayon pa sa kanila, hindi naman daw sila takot na mamatay. Martial law na ang pinapairal ng administrasyong ito. So, salamat sa mga nag-subscribe. Yung parang sinasabi ni General Macanas na martial law. Kasi parang ano nga, no? Nagagawa na nila yung gusto nila. May mga napipigilan na magsalita laban sa kanila. Parang nawawala na raw yung freedom. No? Freedom of expression, yung demokrasya natin. Parang unti-unting nagkakaganon daw. Nako. More than 4,000 na po ang subscribers. Okay. Kaninang umaga, nag-message ako kay Sir Dado sa kanyang Facebook page. Kasi nakatanggap ako ng message na, hala, General, yung manifesto na sinimulan ni Captain Dado ay na-delete sa Facebook and YouTube. Hanggang sinabi niya sa akin na tinatakot ako, sabi niya. Kakasuhan daw nila ako ng sedition. At kung ano-ano pa na pananakot para lang tumigil ako. Sabi niya, mag-volunteer pa ako magpakulong sa kanila. Magpakulong. Sabi ko naman, sige po, dalawa tayong magpakulong. Tama, sabi ko, pag nasa kulungan na tayo, nako, ang mga PMA generals magmanifesto na naman demanding our immediate release. Hanggang naging seryoso na. Yun na yung babala warning. Alam niyo, itong si Captain Dado, combat and intelligence officer ito. Scout ranger siya, labanan, at the same time, bihasa siya sa intelligence. Alam niya yung galaw ng kalaban. At nagpapasalamat ako sa kanya dahil very stern warning, full of concern and full of pagmamahal. Johnny. Grabe, no, parang nakikita ko dito yung yung kudeta, parang yung kay Cory, panahon ni Cory noon. Naku, maulit. Wag naman sana maulit yung ganyan. Naku, laking gulo yan. Sana kung madadaan lang sa magandang mga usapan, no, paliwanagan, lumalala habang tumatagal ng tumatagal. No? Parang etong 2028 na election talagang napakatindi. No? Hindi pa dumarating yung election na yun eh. Etong 2025 din, magiging mainit ito. No? Pero sa 2028 talaga is mas mainit. No? Kasi kanya-kanyang labasan na ng issue. Tapos nadadamay na yung mga kanya-kanyang supporters. Tapos may mga ito na nga, yung mga retired generals. Nagkakaroon ng banta sa buhay nila na ganun. Pati sa naku, gobyerno laban sa naku, ano ba naman yan?
And then may mga sumunod, hindi ko na detalye, mag-ingat ka. Galit na galit sila sa ating dalawa. Sila, alam mo na, yung aming binabatikos. Galit na galit sila sa ating dalawa. Itutumba nila tayo in literal na tumba. Naku. So, sa totoo lang, medyo Marios. kinabahan din ako eh. Oo, nakakatakot yung ganun kapag may mga banta talagang ganun. Pero sa totoo ba na talagang merong mga nagbabanta na ganun o gagawin talaga sa kanila? Siguro naman, hindi naman siguro para makarating sa ganun. Kasi galing na to, maraming kontak ito. Kasi PMER siya. Alam mo, mga samahan ng PMER, parang blood compact ang mga yan, yung samahan nila. Except lang si Trililing. Yun, initsapwera na nila si Trililing. But yung mga matitinong PMERs nagtutulungan ng mga yan. So, ako, inanda ko na ang aking sarili. Kung ano man mangyari. Sabi nga ni Marlica, lahat tayo matitigi. Magugurgo. Ala ka. Kung kapalaran ko na magurgur ako sa kamay ng nasa Malacanang, so be it. Hala ka. Bahala sila. But, naku, ano ba yan? sapan nga namin ni Captain Dado, God bless you, Bok. Sabi niya, ingat tayo. Sabi ko, yes, Bok, God is with us. Diyos ang aming inaasahan ni Captain Dado. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News Files. At syempre, natunghayan din natin si General Macanas, yung mga sinabi nga ni General, no, na sana wag naman mangyari sa kanila yung mga ganyang mga bagay na yan. Kung ano, siguro hindi naman nahahayaan no, ganyan na ibinibin na iniisip sa Malacanang kay PBBM na hindi naman niya siguro gagawin yung mga ganong bagay na yan. Mariosep naman. Sana wag din, no? Siyempre, ingat pa rin, pero siyempre, di rin naman natin sila masisisi na talagang may pinaglalaban sila General Macanas talaga. At yung 10 ng mga kasama nila na laban sa hindi magandang pamamalakad. So, sana mapansin ito ni PBBM. Alam ko siguro napapansin niya rin at sana ay makapagsalita din siya tungkol dito sa ganitong mga pangyayari. No, kasi talagang lumalala na at sa kanya talaga tumatama kay PBBM no, kaya importante na magsalita siya sa mga nangyayari, no, nasisira kasi siya sa ganito, no. Syempre tayo pangulo natin yan, kahit papaano tayo yung rumirespeto, pero ang importante is kailangan maharap ni PBBM kung ano ang mga bagay at mga naibinibintang sa kanya o pinaparatang. No, kailangan niya 'yon, maipaliwanag niya, masabi niya at yung mga mangyayari doon sa iba, 'di ba? Yung mga nagkakaroon ng banta sa buhay nila. Mas maganda kung magsalita din si PBBM tungkol doon. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.